Ipaghanda mo nga ako ng almusal, Karen. Bilis at baka malate na ako sa trabaho. Ikaw na lang, kuya. Nag-aasikaso na rin kasi ako para samahan si nanay sa pagtitinda nito mga bulaklak at baka tanghaliin na kami. Anak ng pating naman, oh. Saglit mo lang naman gagawin yun, nagre-reklamo ka pa? Sige na! May ginagawa nga rin ako, kuya eh. Hindi mo ba kayang ipaghain ng sarili mo? Sana kasi gumising ka na maaga. Alam mo palang may pasok ka eh. Ba, sumasagot ka na sa akin, ha? Bakit? Anong pinagmamalaki mo, ha? Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo titigil? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang aga-agay nagbabangayan kayo. Malas sa buhay yan. Yan kasing anak nyo eh. Nagpapahanda lang naman ako ng almusal kung ano-ano na ang mga sinasabi. Akala mo naman isang buong araw niyang gagawin yun. Tama na, Mateo. Hayaan mo't ako na lang ang maghahain ng almusal mo. Napakaliit na bagay, pinapalaki niyo pa. Di na, nawala na ako ng gana. Doon na lang ako kakain sa trabaho. Makalis na at baka tuluyang pa masira ang araw ko rito. Buisit! Taon 2016. Tarlac. Napailing na lamang si Mila sa pagdadabog ng kanyang anak na si Mateo. Matapos ay 2 na lamang silang naiwan ng bunso na si Karen. Nagtatrabaho sa isang malaking pabrika sa sentro ang binata at tuwing araw ng linggo ay day off noon. Tanging pagtitinda lamang ng mga bulaklak sa harap ng simbahan ang pinagkakakitaan ng mag-ina upang kahit papaano ay makatulong sa mga gastusin sa bahay. Bata pa lamang sila Karen, namatay na ang kanilang ama dahil sa sakit na diabetes. Karen, anak, huwag kang sumimangot dyan at baka malasin tayo. Ano ba nangyayari sa'yo? Sorry, Nay. Naiinis lang kasi ako kay Kuya eh. Porke may trabaho, akala mo kung sino na. Napakayabang magsalita. Hayaan mo na lamang ang kuya mo at baka pagod lang at maraming iniisip sa trabaho. Intindihin na lamang muna natin siya. Palagi naman siyang ganun eh. Kaya walang girlfriend kasi napakasama ng ugali. Ano ka ba naman, Karen? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko mo walang nobya eh. Masama na kaagad ang ugali. Malay mo wala palang talagang magustuhan ng kuya mo at masyadong abala sa trabaho. Ikaw talaga, oo. Ay, ewan ko ba dyan kay kuya, Nay? Minsan parang ayaw ko nang umuwi ng bahay kasi palagi na lang kami nag-aaway. Anak, hayaan mo na't kakausapin ko na lamang siya. Pero alam mo, kahit ganun ang kuya mo, naniniwala ako na mahal ka noon. Pasensya na, Nay, ha? Sorry sa naging asal ko at sa pag-iisip ng masama tungkol kay kuya. Ay nako, wala yon anak. Natural lang minsan sa mga magkakapatid ang hindi pagkakaunawaan. Pero ang mahalaga, pagkatapos ng araw, tayo-tayo pa rin naman na magkakasama. Kaya ayusin mo na yung mukha mo at baka sa halip na lapitan tayo ng grasya eh, matakot pa ang mga mamimili at tumakbo pa palayo. Grabe naman kayo, Nay. Anong tingin nila sa akin? Halimaw? Nagtawanan na lamang ang mag-ina, saka itinuon ang mga sarili sa pagtitinda ng bulaklak. Samantala, habang nasa trabaho si Mateo at kausap ang katrabahong si Julian, ay napansin noon na nakasimangot siya, kaya naman hindi na nun napigilang magtanong. O pre, soft drinks. Teka, bakit parang Biyernes Santo na naman yung mukha mo? Tsaka napansin ko rin na kanina ka pa bad trip sa trabaho ah. May problema ba? Salamat pre, naiinis lang ako. Nagkasagutan na naman kami nung kapatid ko kanina sa bahay bago ko umalis eh. Hindi kasi sumunod sa utos ko na ipaghain ako ng almusal, kaya ayun. Hindi tuloy ako nakakain ng agahan bago pumasok. Sinong kapatid? Yung maganda ba? Sino pa ba? Wala naman akong ibang kapatid kundi si Karen lang. Ah, hayaan mo na. Baka may buwa ng dalaw lang yun. Di ba ganun ang mga babae? Ewan ko ba? Basta naiinis ako sa kanya. Ang simple-simple lang naman ng pakiusap ko, hindi niya pa magawa. Parang hindi ko yan turing sa akin eh. Masyado naman mainit yung ulo mo. Huwag ka na mainis. Oo nga pala, matanong ko lang, may boyfriend na ba yung kapatid mong yon? Isang beses ko pa lang kasi siya nakita eh, nung birthday ng nanay niyo noon. Wala pa yata eh. Ewan ko, baka nga mayroon na, kaya mukhang may ipinagmamalaki na. Teka, bakit mo naman naitanong? Wala lang. Gusto ko lang sanang ligawan eh. Kung ayos lang sa'yo, bayaw. Bayaw ka dyan. Okay ka lang ba?
Ewan ko lang kung patulang ka nun parang tatay ka na namin Sobra ka naman sa tatay. 45 pa lang ako, no? Ilang taon na ba si Karen? 25 pa lang yun. Tsaka, bakit ba napunta dyan ang usapan natin? Halika, balik na nga tayo sa trabaho. Baka ma-overbreak pa tayo. Salamat sa libreng soft drinks, ha? Anong libre? Hoy, may bayad yun, ha? Sisingilin kita mamaya pag out natin. Bahala ka sa buhay mo. Bayaran mo utot mo. Mahigit 3 taon nang magkasama sa trabaho sina Mateo at Julian. At kahit mas may edad si Julian, ay magkasundo naman sila sa halos lahat ng bagay. At hindi mahalaga ang tawagang kuya para sa kanila. Ang importante ay nagkakaunawaan at nagrerespetuhan pa rin ang dalawa. Naging maayos ang pamumuhay ng kanilang pamilya ng mga sumunod na araw. At dahil palaging nag-overtime sa trabaho si Mateo, hindi na sila nagkikita ng kapatid dahil tulog na yon sa tuwing siya ay uuwi sa gabi. Pagsapit ng Sabado, yun din ang araw ng paglilinis ni Karen sa kanilang bahay, gaya ng nakasanayan. Hindi siya sumasama sa ina para magtinda tuwing araw na yon. Oh, anak, tutal Sabado ngayon. Alam mo nang gagawin, ha? Dating gawi. Labhan mo na lang yung kaunting damit natin pagkatapos mo maglinis ng bahay. Tapos yung kwarto nga pala, linisin mo na rin at ang alikabok na ng sahig. Huwag mo rin kalilimutang palitan yung mga punda at unan. Opo, Nay. Ako na pong bahala rito. Palagi ko naman pong ginagawa yun tuwing Sabado. At kayo naman, mag-iingat kayo sa pagtitinda, ha? Mag-isa lang po kayo ngayon. Huwag mo akong intindihin. Marami naman tayong kasamahan doon na nagtitinda rin. O siya, sige. Aalis na ako't baka abutin pa ako ng tanghali. Nang makaalis ang ina, nagsimula ng maglinis ng bahay si Karen. At dahil magkasama sila sa kwarto ng kanyang nanay, siya na rin ang naglilinis noon. Habang nagwawalis ng sahig, natabig niya ang matigas na bagay sa bandang silong ng kanilang papag. At nang tingnan niya yon, nakita niya ang isang kakaibang bagay. Ano to? Parang maliit na baul? Ngayon ko lang nakita to, ah. Ano kayang laman nito? Teka, mabuksan nga. Pinagpagan niya yon at pinunasan upang linisin ang mga alikabok. At tumambad sa kanya ang isang kulay itim na baul na yari sa metal. Tuklap na ang mga pintura sa ibang bahagi noon at amoy kalawang na rin. Nang buksan niya yun, nagtaka siya nang inisa-isa niyang tingnan ang mga nakalagay sa loob. Lumang manika na gawa sa pinagtagpi-tagping retaso, iba't ibang sukat ng karayom, at garapon na may lamang insenso at kamangyan. Tsaka, anong isang to? Kulay pulang papel tapos may mga nakasulat na hindi maintindihan. Ano kaya ang mga to? Bakit may ganito rito sa kwarto namin? Kay nanay ba talaga mga to? Teka, parang pamilyar sa akin ang ganitong itsura ng manika, ah. Kung hindi ako nagkakamali, itong ginagamit sa sinasabing pambabarang. Diyos ko, huwag naman sana. Hindi naman siguro magagawa ni nanay ang bagay na yon. Ay, may balik na nga lang at baka mahalata niya na pinakailaman kong gamit niya. Nagmamadali niya yung ibinalik at inilapag sa ilalim ng papag kung saan niya yung kinuha matapos ay ipinagpatuloy na ang paglilinis ng bahay. Kinagabihan, nang makauwi ang ina ay gusto niya na sanang tanungin kung ano ang mga bagay na nakita niya sa baul. Ngunit hindi na lamang niya yun ginawa dahil natatakot siya na baka magalit ang ina sa kanyang pakikialam sa mga gamit nito. Oh, bakit ganyan na naman yung mukha mo, Karen? Parang nakakita ka ng multo, ha? May nangyari ba kanina habang wala ako? Wala naman po, Nay. Baka masyado lang ako napagod sa mga gawaing bahay. Gusto niyo po ng kape? Ay, mabuti naman kung ganon. Sige, ipagtimpla mo nga ako at huwag mo masyadong tamisan, ha? Alam mo naman, diabetes ang kinamatay ng ama mo at ayaw kong matulad sa kanya. Sige po, ipagtitimpla ko na lang po kayo sa kusina. Sandali lang po, Nay. Habang nasa kusina ang dalaga ay patuloy pa rin siyang kinakausap ng ina sa malakas na tinig upang marinig niya ang sinasabi nito.
Ay, mabuti na lang kahit umulan kanina ay marami pa rin bumili ng mga paninda kong bulaklak. Sana ganun lang palagi pero ang hirap naman humanap ng maayos na pwesto kapag umuulan. Umulan po doon? Bakit po dito hindi? Sa bayan lang naman kayo nagtitinda at hindi naman sobrang layo nitong lugar natin mula roon. Huwag ka na magtaka. Minsan may ganun talaga. Ang tawag doon kalat-kalat na pag-ulan. Hindi rin naman tumagal kaya siguro hindi na umabot dito. May ganun po pala. Siguro nga po. Heto na po ang kape nyo. Dahan-dahan at mainit pa po yan. Maya-maya, dumating na rin si Mateo mula sa trabaho. Umupo yun sa mahabang sofa habang nagtatanggal ng sapatos at medyas bago malamig ang boses na nagsalita. Ay, sobra nakakapagod ang trabaho. Oo nga pala, Nay. Pupunta rito sa Sabado si Julian. Walang pasok sa linggo, kaya sabi niya mag-inom daw kami. Julian? Yung nagpunta dito ng birthday ko? Opo, siya nga po. Wala naman ako ibang kadikit sa trabaho, kundi siya lang eh. Ay, sige, ikaw ang bahala. Ayos lang naman na mag-inom kayo, pero wag lang sa sobra, Mateo, ha? Ingatan mo ang kalusugan mo. Alalahanin mo, hindi ka na bumabata. Nay naman, nagpaalam lang ako. Dami-dami mo pang sinasabi. Abay, nag-aalala lang naman ako sa iyo dahil totoo namang nakakasira ng katawan ng labis na pag-inom ng alak. Ano ba naman yan? Di sana wag na lang kayong pumayag kung ganyan din lang pala. Baka sa Sabado pag nandito na si Julian, sermonan niyo pa ako sa harap niya, ha? Huwag niyo akong ipapahiya doon. Kuya, tama naman si nanay. Nag-aalala lang kami sa iyo. Ang mahal-mahal na kaya ng mga gamot ngayon, kaya hindi tayo pwede magkasakit. Lalo ka na dahil mabigat ang trabaho mo. Wala naman sigurong masama kung magmamalasakit kami sa iyo, di ba? Isa ka pa, ha? Pakialamera ka masyado. Basta sa Sabado, kapag nandito yung bisita ko, huwag niyo akong tatalakan ng ganyan. Makapasok na nga lang sa kwarto. Buisit na buhay to. Teka muna, Mateo. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Mateo! Hindi na pinakinggan pa ng binata ang pagtawag sa kanya ng ina. Sa halip, padabog niyang isinara ang pintuan ng kanyang silid. Inis na napabuntong hininga na lamang ang ginang bago humigop ng kanyang kape. Lintik na batang to, napakabastos talaga. Nay, kumalma ka lang dyan. Gaya nga ng sabi niyo sa akin, hayaan na lang natin si kuya, kasi baka pagod lang siya at maraming iniisip tungkol sa trabaho. Kung minsan kasi nakakapikon na rin eh. Hindi ko naman kayo pinalaking walang modo, kaya nagtataka ko kung bakit siya nagkakaganyan. Ganyan din naman na nararamdaman ko minsan pag nagkakasagutan kami. Pati nga ako halos sigawan na rin kanina, di ba? Hayaan nyo na lang at baka kung ano pang mangyari sa inyo dahil sa sama ng loob. Saglit lang po. Ikukuha ko kayo ng tubig na maiinom. Huwag yung puro kape at baka kumabog na naman ang dibdib ninyo. Ay, mabuti pa nga anak. Pero iinumin ko pa rin tong kape at sayang ito. Kinabukasan, muling pumasok sa kanyang trabaho si Mateo at habang naroroon ay muli silang nagkausap ni Julian sa oras ng tanghalian. Mateo, pre, tuloy ba yung inuman natin sa Sabado doon sa bahay nyo? Oo, tuloy na tuloy yun, kaya ihanda mo na yung ambag mo ha, sagot mong alak. Sus, yun lang naman pala eh, basta ikaw nang bahala sa pulutan natin ha? Pwede naman, may tagpipisong chichirya naman sa tindahan eh. O kaya yung manina na bibili dyan sa labas ng building, okay na yun. Di ka naman espesyal eh. Tindi mo rin talaga eh, no? Pero sige, ayos na yun. Laman tiyan din yun. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Dati nga, gin bulag lang at kung ano-anong pulutan natin, talo-talo na. Sanay naman tayo sa ganun, di ba? Oo na nga, sige na. Pero, pre, teka, ano kayang gustong pasalubong nung kapatid mo? Pasalubong? Seryoso ka ba talaga? Pero ewan ko kung anong gusto nun. Di ba nga sabi ko sa'yo hindi kami nag-uusap na maayos dahil sa nangyari. Kaya, bahala ka na. Di sige, prutas na lang. Saka na yung bulaklak at tsokolate kapag nililigawan ko na talaga siya. Asa ka pa. Malabong magpaligaw sa'yo yun. Maniwala ka sa akin, ako na nagsasabi sa'yo. Kung hindi makukuha sa ligawan, di daanin natin sa pwersahan. Ano? May sinasabi ka ba, pre? Ha? Ay, wala. Wala naman. Ang sabi ko lang excited na ako sa Sabado.
Tamang-tama, day off natin sa linggo. Mamam na naman. Siguradong buhay na naman yung bahay alak mo. Alam ko naman na yun lang ang nagpapagana sa buong katawan mo eh. Nagtawanan na lamang ng malakas ang dalawa na tila walang pakialam sa mga katabi nilang tao sa kantin. Kinagabihan, nang makauwi si Mateo, naabutan niyang kumakain ng hapunan ang kapatid at ang nanay na si Mila. Agad siyang inalok ng ina nang makita siya nito na pumasok sa kanilang pintuan. Tamang-tama ang dating mo, anak. Halika, sabayan mo na kaming kumain ni Karen. Oh, totoo ba talagang gusto niyo akong alukin? Mukha namang mas masaya kayo na hindi ako kasabay kumain eh. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, kuya? Okay ka lang? Malay ba naming darating ka ng sakto sa oras na kumakain kami? Tsaka, madalas kasi nag-o-overtime ka, di ba? Kaya hindi ka na namin hinihintay. Kararating mo lang, init na agad ang ulo mo. Yan! Ganyan palagi ang trato niyo sa akin, na para bang hindi ako miyembro ng pamilyang to. Dami mong sinabi. Tingin mo ba gaganahan akong sumabay kumain sa inyo kapag ganyan ka? Mateo, sumusobra ka na, ha? Sino bang unang nagdadaldal dyan? Ikaw naman, di ba? Masama bang alukin kang kumain? Dapat pala hindi na lamang kita niyayang lintik ka. Bakit akala niyo ba gusto ko kayong sabayan? Di rin, no? Sino naman ang gaganahan dyan? Mas mabuti pa na itulog ko na lang to. Wala ka na ba talagang respeto kay nanay? Ano ba kasing ikinagagalit mo? Hindi ko alam kung ikaw pa ba si Kuya Mateo o baka sinapian ka na ng kapwa mo, demonyo. Sabihin mo kung ano gusto mong sabihin. Magpapahinga na nga ako at naririndi na naman ako sa bibig ninyo. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin namin sa ugali mo, Mateo. Hindi naman kita pinalaking bastos at walang galang. Ayaw mong kumain? Di sige. Sino ba magugutom? Huwag ka maghahanap ng pagkain mamaya o kahit bukas pagkagising mo, ha? Dahil hindi ako magluluto para lang sa'yo. Swail na anak to! Matapos marinig yun, inis na dinampot ni Mateo ang bag sa sofa, saka hinihingal sa sama ng loob na pumasok sa kanyang silid, at gaya ng dati, pabagsak na naman niya yung isinara. Naiwan naman ang dalawa habang napapahawak sa kanyang dibdib ang kanilang ina, na tila nahihirapan sa paghinga. Agad naman siyang inabutan ni Karen ng isang basong tubig. O nay, uminom kayo ng tubig. Ayos lang po ba kayo? Salamat, anak. Naubos na talagang lahat ng kabutihan sa pagkatao ng kuya mo. Alam niyo, nay, kung hindi lang dahil sa inyo at hindi lang kayo ang iniisip ko, malamang matagal na akong lumayas dito sa bahay. Sobrang sawang-sawa na ako sa ugali niyang si kuya eh. Hayaan mo na. Isang araw magsisisi rin yan sa lahat ng ginagawa niyang ito. Hindi maaaring habang buhay siyang ganyan. Ewan ko nga ba, Nay, pero parang nawawala na ako ng pag-asa magbabago pa si Kuya. Kung alam niya lang kung gaano natin siya pinahalagahan, kaya lang mas inuuna niya palagi ang galit. Naiintindihan kong nararamdaman mo, anak, at hindi kita masisisi. Pero sa ngayon, tapusin na lang muna natin ang pagkain. Ay, Diyos ko, patawad po at dito pa sa mismong harapan ng grasya kami nagkakaganito. Bagamat malungkot at kapwa masama ang loob kay Mateo, pinilit na tapusin ng mag-ina ang pagkain. Pagkatapos ay nagpasya na silang pumasok sa silid para makapagpahinga. Samantala, habang nasa kanyang kwarto si Mateo ay hindi niya maiwasang mainis sa kapatid at sa kanyang nanay. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapabulong sa kanyang sarili. Buisit talaga yung dalawang yun. Palagi na lang akong pinagkakampihan. Lagi na lang ako masama. Hindi na nila nakita yung sakripisyo at pagtatrabaho ko para matustusan yung mga pangangailangan ng pamilya namin. Ay, nakakainis talaga. At dahil hindi siya makatulog sa labis na sama ng loob, naisipan niyang tawagan ang katrabahong si Julian at doon ay naglabas siya ng kanyang mga hinanakit. Ngunit gaya ng madalas noong gawin ay tinawanan lamang siya ng lalaki at sinabihang isip bata dahil pinalalaki niya lamang ang maliliit na problema. Sa huli, wala rin siyang nakuhang magandang payo mula sa kaibigan, kaya pinilit na lamang niyang matulog nung gabing yun. Kinabukasan, muli siyang umalis ng bahay nang hindi man lamang nagpapaalam o nakipag-usap sa kanyang ina at kay Karen.
Nagising na lamang ang dalawa na wala na sa kanyang silidang binata. Samantala, habang nagbibihis sa kanyang kwarto si Mila bago umalis para magtinda, di sinasadyang nasipa niya sa ilalim ng papag ang baul na pinakailaman noon ni Karen. Nasa bandang labas na yun at alam niyang may gumalaw ng nasabing gamit. Teka, bakit parang nakalabas na to? Mukhang may gumalaw na mga gamit kong tuwa. Sandali nga, maitanong kay Karen at baka siya nakailam nito. Saglit siyang lumabas ng silid para tawagin ang anak na dalaga at pinapasok yun sa loob, saka masinsinang kinausap. Bakit po, Nay? May iuutos po ba kayo? Wala naman. Tatanungin lamang kita. Ginalaw mo ba to? Nasa pinakailalim to ng papag natin eh. Bakit nakita ko na lang dito sa may bandang bungad? Hindi po. Bakit po? Ano po ba yan? Karen, anak, huwag ka na magsinungaling. Alam kong ikaw lamang ang nakakapasok sa kwarto natin at ni minsan ay hindi nagpunta ang kuya mo rito nang hindi nagsasabi sa akin. Umamin ka. Opo, ako nga po ang gumalaw niya, Nay. Nung nakaraan kasi habang naglilinis ako, para akong may nasaging matigas na bagay. Nung tingnan ko po, yan yung nakita ko. Pinanasan ko lang naman at inalisan ng alikabok tapos tiningnan ko yung laman. Ha? Binuksan mo? Binasa mo ba yung nakasulat sa kulay pulang papel? Yung totoo? Sinubukan ko po pero hindi ko naman maintindihan kaya hindi ko na itinuloy. Ibinalik ko na lang dyan sa loob. Ay, mabuti naman. Sa susunod, wag mo tong pakikialaman, ha? At mas lalong wag mong babasahin yung mga nakasulat sa papel. Ha? Bakit po? Para saan po ba kasi yan, Nay? Isa yung sumpa at ritual sa pambabarang. At ang mga gamit na ito ang ginagamit para isagawa yon. Sabi ko na nga ba para dun yun eh. Ibig sabihin, Nay, mambabarang po kayo? Dati, oo. Pero simula nang maging anak ko na kayo ng Kuya Mateo mo, itinigil ko na yon. Kaya itinago ko na lamang ang mga gamit na ito. Bakit po itinago nyo pa? Hindi ba dapat itinapon nyo na? Naisip ko na rin yan dati. Pero ang sabi sa amin ni Apo, ang pinakamatanda sa lipi ng mga mambabarang, balang araw daw ay kakailanganin namin ang mga ito. Po? Sa paanong paraan naman daw po? Karen, anak, dapat mong maunawaan sa paglipas ng panahon, pasama ng pasama ang mga tao sa mundo. Makakatulong ito bilang proteksyon natin laban sa mga katulad nila. Ibig niyo pong sabihin, Nay, nakahanda ulit kayong gawin yon? Kung kinakailangan, bakit hindi? Nakahanda akong yakapin muli ang kasamaan, lalo na kung ang pamilya na natin ang magiging biktima. Kayo po ang bahala, Nay, pero hanggat maaari sana, huwag na lang mangyari yung masama niyong iniisip. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, pasama na ng pasama ang mga tao at hindi pwedeng basta na lang tayo manahimik kung tayo na naagrabyado. Hindi na lamang sumagot pa noon ang dalaga. Sa halip ay nagpaalam ng lalabas ng silid para ipagpatuloy ang ginagawang pagliligpit ng mga pinagkainan sa lamesa. Ilang saglit pa, magkasama na sila ng ina na umalis para magtinda ng araw na yun. Sumapit ang araw ng Sabado. Pagka-uwi ni Mateo mula sa trabaho ay kasama niya na ang kaibigan na si Julian. Agad namang iniabot ng lalaki ang pasalubong na prutas kina Mila at Karen. Magandang hapon po, Nanay Mila. At ganun din sa iyo, Karen. Eto nga pala, may mga pasalubong akong prutas para sa inyo. Magandang hapon din naman sa iyo, Julian. Nako, nag-abala ka pa, pero maraming salamat. O siya, umupo ka na muna riyan at si Mateo nang bahalang mag-asikaso sa iyo. Sige po, salamat po. Salamat din, Karen. Walang anuman, kuya. Papasok na po muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa po ako. Huwag mo na akong tawagin, kuya. Julian na lang, tsaka huwag mo akong pinupo. Ganun ba? Di sige. Julian, maiwan na muna kita riyan, ha? Napangisi ang lalaki matapos yon sabihin ng dalaga. Maya-maya lamang, nagsimula na silang mag-inuman ni Mateo. Inilabas ni Julian ang baon na alak mula sa kanyang bag at naglagay naman si Mateo ng mga chichirya na binili sa tindahan kanina bago dumiretso sa bahay.
Ilang sandali pa, maririnig na ang masaya nilang kwentuhan at tawanan. Habang nasa kalagitnaan ng inuman, tinawag ni Mateo si Karen mula sa kanyang silid para utusan. Wala na pala tayong yelo, pre. Sandali lang, ha. Magpapakuha lang ako kay Karen. Karen! Karen, lumabas ka nga muna dyan, saglit lang. Karen! Karen, hoy! Bakit kuya? May kailangan ka? Bakit ba ang tagal mong lumabas? Kanina pa ako tawag ng tawag, ah. Ikaw mo nga kami ng yelo. Tadtarin mo na rin, ha? Inisman ay sumunod na lamang ang dalaga dahil batid niyang magagalit na naman ang kanyang kuya sakaling tanggihan niya ang utos noon. Nung mga sandaling yun, nasa labas ng bahay ang kanilang ina habang sumasagap ng sariwang hangin. Maya-maya, nakabalik na si Karen dala ang yelo na nakalagay sa mangkok. Heto na yung yelo nyo, kuya. Meron pa ba kayong kailangan? Nang iabot niya sa kanyang kuya ang yelo, ay agad niyang napansin ang malagkit na tingin sa kanya ni Julian, kasabay ng nakakalokong ngiti habang napapakagat pa sa kanyang labi. Nakadama ng pagkailangan dalaga, kaya nagmadali nang umalis para bumalik sa kanyang silid. Matapos yun, binulungan ni Julian si Mateo. Ang ganda talaga ng kapatid mo, pre. Bakit kaya walang boyfriend yan? Yan ba? May pangarap pa yan sa buhay. Tsaka, bantay sarado yan kay nanay. Tsaka syempre, kung magkakagusto man sa lalaki yun, siguradong hindi sa'yo. Sobra ka naman, pre. Di pa nga natin nasusubukan eh. Malay mo, pumasa ako, di ba? Talagang seryoso ka sa sinasabi mong liligawan si Karen, ha? Di sige. Good luck sa'yo. Nagpatuloy sa pag-iinuman ang dalawa habang panakanakang nagtatawanan at nagtutuksuhan tungkol sa mga kasamahan nila sa trabaho. Maghahating gabi na nang magpasyang magpaalam si Julian para umuwi. Nang mga sandaling yun, natutulog na sina Karen at ang kanilang ina sa kanilang kwarto. Salamat pare, ha. Grabe, nalasing ako dun, ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Alam ko namang malalasing ka dun, pre. Palagi namang ganun, di ba? Sa atin dalawa, ikaw yung mahinang uminom. Loko, pagod lang talaga ako sa trabaho. Pero kung hindi, baka abutin tayo ng pagsikat ng araw dito. Ay, pero sayang, pre. Hindi ko man lang nakausap ng matagal si Karen. Palagi kasing nasa kwarto at nakabantay yung air mats niyo eh. Sabi ko naman sa iyo, tol suntok sa buwan kung makakaisa ka dyan sa kapatid ko. Paano? Sige na, umuwi ka na at baka wala ka ng masakayan. Ay, oo nga pala. Sige, tutuloy na ako, pre, ha. Sa susunod, imbitahan mo ulit ako, ha, para naman makaporma na ako kay Karen. Unggoy, bahala ka sa buhay mo, pre. Matapos ang halos walang katapusang asaran, ay tuluyan na ngang umalis si Julian. Pumasok na rin sa loob ng bahay si Mateo para magtungo sa banyo at saglit na naligo bago nagpunta sa kanyang sariling silid at natulog. Samantala, isang umaga habang magkasamang nag-aalmusal ang mag-inang sina Mila at Karen at nag-uusap tungkol sa gagawin nung araw na yon, nakatanggap ng tawag si Mila mula sa nakatatandang kapatid na nasa Pampanga at mayroon niyong masamang ibinalita. Hello, Kuya Gardo. Napatawag ka yata. Kumusta nga pala kayo dyan? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong mong yan, Mila. Pero huwag ka sana mabibigla sa ibabalita ko sa iyo, ha? Ha? Bakit, Kuya? Ano nangyari? Si Anita kasi, patay na ang bunso nating kapatid, Mila. Halos mabitawan ni Mila ang hawak na cellphone nang marinig ang sinabing yon ng kanyang kausap. Si Gardo ang pinakapanganay nilang kapatid at ang tinutukoy naman noon na si Anita ay ang bunso sa kanila.
Ilang segundong natigilan ang ginang bago siya muling nakapagsalita sa nanginginig na boses. Ano ba nangyari, kuya? Kailan pa? Kagabi lang, nanganak siya sa panganay nila ng asawa niya at matapos niya magsilang ng sanggol, ay agad naman siyang pumanaw. 3 araw lamang namin siyang ibuburol kaya sana'y makarating ka kahit isang gabi man lamang. Sige, kuya. Bukas na bukas din ay bibiyahe ako papunta dyan. Pero ako lang mag-isang makakapunta dahil kapos kami sa pera ngayon. Ay, Diyos ko. Napakabata pa ni Anita para mamatay. Kawawa naman ang sanggol na isinilang niya. Ay, sige Mila. Aasahan ka namin ng mga hipag at bayaw mo rito. Hinihintay ka na rin ng iba pa natin mga kamag-anak. Mag-iingat ka sa biyahe at tumawag ka sa akin kapag nasa bayan ka na at nang may pasundo kita sa pamangkin natin na si Rene. Halos 5 minuto nang natatapos ang usapan nila ng kanyang kuya. Subalit nanatili pa ring nakatulala si Mila. Hinayaan naman siya ni Karen nang sa ganon ay magkaroon siya ng kaunting oras para makapag-isip at matanggap ang lahat. Ilang sandali pa, doon niya lamang ibinuhos ang kanyang luha saka nanginginig ang boses na nagsalita. Patay na raw ang tiya Anita ninyo. Kailangan kong pumunta sa Pampanga para sa 3 araw na burol. Diyos ko, sumalangit nawa ang kaluluwa ni tiya. Magpakatatag po kayo, Nay. Alam kong masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Lalo pa 3 na nga lamang kayo magkakapatid na wala pa yung isa. Karen, anak, bibiyahe ako bukas ng umaga. Gusto man kitang isama pero sapat lang ang pera natin para sa isang tao. Kaya maiwan na lamang kayo rito ng Kuya Mateo mo, ha? Pakiusap, anak. Huwag mo na lamang siyang papatulan sakaling makipagtalo siya sa iyo. Opo, Nay. Hindi na lang ako sasagot sa kanya para wala pong gulo. Tsaka, naiintindihan ko naman po kung hindi niyo ako maisasama. Ako na lang din munang papalit sa inyo sa pagtitinda ng mga bulaklak. Basta, Nay, mag-iingat po kayo bukas sa biyahe, ha? Lalo na't mag-isa lamang kayo. Nasa ganoon silang pag-uusap nang lumabas si Mateo mula sa kanyang silid. Nakabihis na yon at papasok na sa kanyang trabaho. Nang makita siya ng ina ay inalok siya noon para mag-almusal. Aalis ka na ba, anak? Halika, mag-almusal ka muna bago ka pumasok sa trabaho. May pagkain pa ba? Nakakaya naman sa inyo, baka para sa inyo lang yung niluto nyo. Siyempre naman meron pa. Para sa ating lahat ang almusal na yan, kaya kumain ka na. Umupo sa harap ng lamesa ang binata bandang tapat ng kanilang ina. Napansin niya na tila namumugto ang mga mata noon, kaya hindi niya napigilang magtanong. Oh, bakit parang umiyak ka, Nay? Anong meron? Nakatanggap ng tawag si Nanay kani-kanina lang habang kumakain kami. Patay na raw ang tiyang Anitang natin sa Pampanga. Ah, ganon. Eh, ano naman ngayon? Anong ano ngayon? Natural na lungkot si Nanay kaya siya umiyak. Ano ba namang klaseng tanong yan, kuya? Kung patay na, di ipalibing. Ganun lang naman kasimple yun ah. May magagawa pa ba tayo doon? Huwag kang ganyan, kuya. Irespeto mo naman yung nararamdaman ni Nanay. Tsaka tiyahin natin yung namatay, hindi kung sino lang. Pambihira ka naman, oh. At talagang sa harap ng pagkain mo pa ako sa sermonan, Karen? Ha? Tsaka, teka nga muna. Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Kasi parang wala kang pakialam sa nangyayari at sa nararamdaman ni Nanay, eh. Palibasa, wala kang malasakit. Alam mo ikaw, Karen, tsaka kayo, Nay, itong tandaan nyo, ha? Kahit umiyak pa ang bumundo sa pagkamatay ng anak nyo, hindi na rin mabubuhay yun. Walang himala sa totoong buhay. Pagdasal nyo na lang. Sa sinabing yon ni Mateo, hindi na nakapagpigil pa ang kanilang ina at malakas na sinampal ang kanyang anak. Halos magpanting ang kanyang tainga sa lakas ng pagkakasampal sa kagalit na nagsalita ang ginang. Napakabastos mo talaga kahit kailan. Wala kang modo. Kahit sa mga patay na tao, bastos ka. Sinasabi ko na nga, be. Mauuwi na naman sa walang kwentang pagtatalo ang usapan na to. Kahit maliit na bagay lang, pinalalaki nyo pa. Ikaw ang nagsimula ng ganitong usapan, kuya. Kaya wag mong ibalik sa amin ang sisi. Hindi ka ba nagsasawa? Araw-araw ka na lamang ganyan. Ewan ko sa inyong mag-ina. Makalayas na nga lang. Nawalan na naman tuloy ako ng ganang kumain.
Mateo, bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap na lintik ka! Mateo! Hindi na pinakinggan ng binata ang sigaw na yon ng kanilang ina. Sa halip, galit at walang lingon-likod na lumabas siya ng bahay. Naiwan naman na nanlulumo at muling umiyak si Mila habang pinakakalma ng kanyang anak na si Karen. Huwag niyo na lamang pong intindihin si Kuya, Nay. May mas kailangan kayong unahing problema ngayon. Ako na munang bahala dito sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Walang masama mangyayari sa akin. Ang bigat sa dibdib na umalis ng ganito ang sitwasyon natin, anak. Pero kailangan kong bumiyahe dahil huling sandali na yun na makikita ko ang inyong tiyahin. Kaya sana, ingatan mo ang sarili mo habang wala ako rito, ha? Makakaasa po kayo, Nay. Kailangan niyong ituon ang lakas at atensyon niyo dun sa pupuntahan ninyo. Huwag niyo na pong sayangin yung luha niyo kay Kuya dahil hindi naman siya karapat-dapat pag-aksayahan yan. Dun niyo na lang po yan ilabas sa burol ni Tiyang Anita. Maraming salamat, anak. Salamat at nariyan ka palagi. Kahit hindi maganda ang pakikitungo sa atin ng kuya mo. Huwag po kayo magpasalamat sa akin, Nay. Akong dapat na magpasalamat sa inyo kasi kayo nagpapatatag sa akin. O siya, sige na. Magsisimula na ako mag-empake para wala akong makalimutan sa dadalhin ko sa biyahe. Matapos yun, pumasok na si Mila sa kanyang silid para mag-empake. Makalipas ang halos 1 oras, muli siyang lumabas at sabay silang umalis ni Karen para magtinda pa ng bulaklak. Pagkatapos ay natuloy na ang kanilang ina sa pagpunta sa Pampanga. Hinatid pa yun ni Karen sa sakayan ng bus, saka niyakap ng mahigpit bago yun sumakay. At dahil ayaw maiwang mag-isa sa bahay, umalis na lamang ang dalaga para muling magtinda. Sana makarami ako ngayon para naman makaipon ng pera hanggang sa pagdating ni Nanay. Kumusta na kaya siya? Nakarating na kaya siya dun sa burol ni Tiyang Anita? Diyos ko, kayo na pong bahala sa kanya. Sana po, ingatan niyo at gabayan niyo ang nanay namin. Kinagabihan, nang umuwi sa bahay ay naabutan ni Karen na naroon na ang kanyang kuya. Nakaupo sa sofa habang nakataas ang mga paa sa kaharap na lamesa. Nang makita siya noon ay tinanong siya kung nasaan ang kanilang ina. Ay Karen, nasaan yung nanay mo? Bakit hindi mo siya kasamang umuwi? Umalis, kuya. Nagpunta sa probinsya, 3 araw siya doon. Bakit? Ganon. Aalis pala siya, hindi man lamang sinabi sa akin. Di nyo na talaga ako tinuturing na pamilya dito, no? Kuya, pagod ako. Ayaw ko makipag-argumento, kaya pwede ba? Pagpahingin mo muna ako. Bakit hindi mo masagot yung tanong ko? Di ba totoo naman? Hindi nyo ako tinuturing na miyembro ng pamilyang to. Talaga ba, kuya? Bakit? Noong nagdadalamhati si nanay kahapon, nakisimpatya ka ba? Hindi naman, di ba? Wala kang pakialam sa kanya eh. Sa halip, binigyan mo lang lalo siya ng sama ng loob. At ang malala pa, nilayasan mo kami habang umiiyak siya at kailangan sana na masasandalan ng isang panganay na anak. Ngayon, tatanungin kita, kami ba tinuturing mong pamilya? Hoy Karen, wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan ha, dahil palamunin ka lang dito sa bahay at ako nagtatrabaho. Ganyan naman palaging sinasabi mo eh. Ano pa bang bago? At isa pa, para sabihin ko sa'yo, hindi ako palamunin lang dito sa bahay dahil kahit papano may pinagkakakitaan ako at nakakapag-ambag din ako sa mga gastusin dito. Yun ba? Pinagmamalaki mo yung kapiranggot na kinikita nyo ni nanay sa pagtitinda ng bulaklak? Kulang pa nga yan para sa pambayad ng kuryente. Tapos sa akin pa rin kayo umaasa. Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Kilala mo pa ba yung sarili mo? Kasi kami ni nanay, hindi na eh. Parang hindi na ikaw yung palagi namin kasama dito sa bahay. Ewan ko sa'yo, magsama kayo ng nanay mong si Mila. Makatulog na nga lang, leche. Siya nga pala, bukas ng gabi papupuntahin ko ulit dito si Julian. Magiinuman kami. Bahala kayo sa buhay nyo, basta huwag nyo lang ako idamay sa mga kalokohan nyo. Talaga? Bakit? Sino ka ba para intindihin pa namin? Napasimangot na lamang si Karen sa sinabing yon ng kanyang kuya. At nagtungo na rin siya sa silid ng kanilang ina. Sa inis, hindi niya maiwasang mapabulong sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kanilang papag. Nakakabwisit talaga yung si kuya. Daig pang babae kung makapagbunga nga.
Akala mo naman si lahat ang gumagastos dito sa bahay. Mabuti na lang wala dito si nanay ngayon. Dahil tsak nasasama na naman ang loob nun dahil sa mga sinabi niya. Kinabukasan, habang nasa trabaho at kausap ni Mateo si Julian, muli niyang sinabi sa lalaki ang tungkol sa naging pagtatalo nila ni Karen nung nakaraang gabi. Pre, tuloy tayo sa bahay mamaya ha. Tamang-tama, wala doon si nanay. Tsaka, hindi naman kami okay ni Karen eh. Hindi na naman kayo okay, pre? Bakit? Ano nangyari? Huwag mong sabihin nagtalo na naman kayo. Tsaka asa nga pala nagpunta yung nanay nyo? Nandun sa Pampanga, patay daw yung bunso nilang kapatid. Ewan ko nga ba kung bakit kailangan niya pang pumunta ron patay naman na yun. Tsaka tungkol dun sa nangyari sa amin ni Karen, oo nga pala. Yun, nagtalo na naman kami. Paano ba naman? Tinanong ko lang kung nasaan yung nanay namin, kung ano-ano na pinagsasabi. Tsaka hindi man lang nila binanggit sa akin aalis pala yun. Yun lang. Mukhang hindi nga okay yung ganun Pero, dahil wala dun yung nanay nyo, ibig sabihin, pwede tayo mag-inom hanggang magdamag. Tsaka, okay lang bang dun na rin ako makitulog? Kahit sa sala lang, ayos na sa akin. Kapag lasing naman kahit saan naman pwede, hindi ba? Mukha mo, talagang sa sala ka lang pwede matulog. Alam nga naman tumabi ka sa akin. Ano ka, Shoke? At mas lalong hindi ka pwedeng tumabi kay Karen dahil baka tagaing ka nun, tapos umuwi kang bitbit yung sarili mong ulo. Nagtawanan na lamang ang dalawa, matapos ay nagpasya na silang bumalik sa kanilang trabaho. Kinahapunan, nang matapos ang oras ng trabaho ay magkasama na nga silang nagtungo sa bahay ni na Mateo. At dahil hindi pa nakakauwi si Karen mula sa pagtitinda, nagsimula na silang mag-inuman kahit wala pa ang dalaga, matapos kumain ng take-out mula sa labas. Ang tagal naman ng kapatid mo, pre. Baka mapanis na tong ensaymadang pasalubong ko sa kanya. Masyado ka namang apurado. Hintayin mo lang, baka parating na yun. Anong oras na rin naman tagay mo na muna to. Makalipas ang halos 1 oras, dumating na rin si Karen. Halata sa mukha ng dalaga ang pagod sa buong maghapong pagtitinda. Nang makita ay agad siyang binati ni Julian at tumayo pa yon para iabot sa kanya ang pasalubong na ensaymada. Oh, nandito ka na pala, Karen. Ito nga pala, pasalubong ko para sa'yo. Salamat. Nagabala ka pa. Sige, papasok na muna ako sa kwarto para makapagpalit ng damit. Hindi, okay lang yan. Ang ganda mo nga sa suot mo Anong sabi mo? Wala. Sige, magpahinga ka na muna sa loob. Iinom lang kami ng kuya mo rito, ha? Bilisan mo na magbihis, Karen. Wala kaming tagakuha ng yelo dito. Kakain pa ako pagkatapos magbihis, kuya. Tsaka anong tingin mo sa akin? Utusan? Aba, lintik na to, Pinapahiya mo ba ako kay Julian? Ikaw nagpapahiya sa sarili mo, hindi ako. Akmang susugurin na sana ni Mateo ang kapatid, ngunit agad siyang inawat ni Julian at mabilis na hinarangan ang dalaga. Uy, teka muna, pre. Kalma ka lang. Nagsisimula pa lang inuman natin, bad trip ka na kaagad. Ito kasing buwisit na babaeng to, Sinasagad ang pasensya ko, nakakayamot na Seryoso, kuya? Sasaktan mo talaga ako dahil lang sa nayayamot ka sa sinabi ko? Wow, ha? Ganyan na ba talaga ang ugali ng mga kuya ngayon? Karen, hindi naman sa nakikialam ako, ha? Nagmamalasakit lang ako sa inyo nitong kuya mo, pero pwede bang makiusap na wag mo na lamang siyang sagutin? Isa ka pang tamuho ka. Puro ka kasi pag-aaya ng inom kaya nagiging ganyan ang ugali ng kuya ko Oh, ayan, isaksak mo sa baga mo yung ensaymada mong panis. Akala mo yata madadala mo ako sa pagganyan-ganyan mo. Sige na, papasok na ako sa kwarto at marami pa akong gagawin pagkatapos kumain. Hoy, Karen! Pastos ka talaga kahit kailan Bumalik ka rito! Pre, tama na. Pati tuloy ako bad shot na rin sa kanya O anong gagawin natin ngayon dito sa ensaymadang to? Pulutanin na lang natin. Pulutanin mo mag-isa mo. Ikaw lang naman na may gusto niyan May nalalaman ka pa kasing pasapasalubong Sinabi ko na nga sa'yo, hindi ka magugustuhan ng babaeng yun. Naku sige na nga. Sayang din to Sa mamahaling bake shop ko pa naman to binili, tapos iisnabin lang ni Karen. Tsaka, first time ko lang makakapagpulutan ng ganito Mukhang masarap naman Matapos magpalit ng damit ng dalaga, nagdiretso na siya sa kusina para kumain.
At dahil hindi nagluto ang kanyang kuya, ay ang stock na cup noodles na lamang ang kanyang kinain. Hay, ano pa ba naman ang aasahan mo sa kuya mo, Karen? Natural, walang pagkain. Asa ka pa na ipagluluto ka niyan. Okay na to, siguro naman mabubusog na ako dito. Babawi na lang ako sa almusal bukas ng umaga. At habang nasa kusina ang dalaga na inuubos ang pagkain, ay dinig niya mula roon ang ingay ng mga boses at tawanan ng dalawa habang nagkukwentuhan sa sala. Tuloy, hindi niya maiwasang mainis at mapabulong muli sa kanyang sarili. Napakaingay naman ng dalawang to. Makatulog kaya ako ngayong gabi? Siguradong hanggang umaga yan inuman nilang yan. Lalo pa ngayong wala rito si nanay. Walang sasaway sa kanila. Ay, nakakainis talaga. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa sa sala, ay saglit na nagpaalam si Mateo para magtungo sa banyo. Liku-liko na ang salita ng binata at tila pilipit na ang dila habang nagsasalita. Saglit lang, pre, ha? Jingle lang ako. Naituloy ako kakatawa sa mga jokes mo. Sige lang, pre. Ubusin mo na yan doon para may laban ka ulit pagbalik mo. Marami pa akong baon para patawanin ka. Dito ako. Baka pagbalik ko, tulugan yan. Hintayin mo ako dyan, ha? Walang sukuan. Ako pa ba? Baka ikaw makatulog agad. Matapos yun, susuray-suray na naglakad patungo sa palikuran si Mateo. Ang hindi niya alam, may masamang balak pala ang kanyang katrabaho na si Julian. At ako pa makakatulog, ha? Tingnan lang natin kung hindi ka bumagsak sa tabletang to. Good night, Mateo. Tumatawa niyang inilagay sa baso ni Mateo na may lamang alak ang isang maliit na tableta at mabilis yung natunaw. Samantala, nang makita ni Karen na medyo may tama na ang kanyang kuya, ay nagmadali na siyang ubusin ang kinakain dahil plano niyang pumasok sa banyo para maligo bago matulog. Maya-maya, lumabas na ang kuya niya mula sa banyo at bumalik na yon sa inuman nila ng kaibigang si Julian. Welcome back, pre! Tara, shot pa tayo! Bottoms up, ha? Para magkaalaman na kung sinong talagang mahina at kung sinong totoong malakas sa ating dalawa. Cheers! Iyasan mo na ata ang subo, ha? Sige, simutin na natin ang baso. Kung kaninong baso may material laman, siya maglilinis ng banyo pagkakaising bukas, ha? Magkasabay nilang tinungga ang laman ng mga baso hanggang sa masimot yun. Pinalakpakan pa ni Julian si Mateo nang ibaba noon ang kanyang pinag-inuman na wala na ni gapatak na laman, saka makahulugang tumawa habang napapabulong sa kanyang sarili. Tagumpay ang unang plano mo, Julian. Ngayon pa lang, magpakasaya ka na dahil maya-maya lang, mapapasayo na ang pinapangarap mong si Karen. Hindi pa man lumalampas ang 3 minuto, halos hindi na maidilat ni Mateo ang kanyang mga mata at tila nawalan ng buto ang kanyang leeg, saka pabagsak na humiga sa inuupuang sofa. Plakda ang kanyang katawan na animoy pagod at lantang gulay, habang naghihilik na walang malay. Nang mga sandaling yun, nasa banyo na si Karen at pakanta-kanta pa habang naliligo. Matyaga siyang inabangan ni Julian sa labas ng banyo habang nakadikit ang tainga ng lalaki sa pintuan noon. Sige lang, my loves. Maglinis ka na maigi ng katawan para mabango ka sa laban natin mamaya. Andito lang ako, naghihintay sa'yo. Ilang saglit lamang, narinig ng lalaki na tumigil na ang paglagaslas ng tubig sa loob ng banyo. Hudyat na tapos ng maligo ang dalaga.
At nang buksan ni Karen ang pinto para lumabas, ay agad siyang hinapit ni Julian palapit sa katawan nito. Saka mabilis na tinalian ang kanyang bibig gamit ang hinubad na damit ng lalaki. Matapos ay pinilipit ni Julian ang mga kamay ng dalaga papunta sa likuran, dahilan kaya mas lalo yung hindi makagalaw. Huli ka! Sa wakas, mapapasakin ka na rin, Karen. Napakatagal na panahon kitang inasam-asam, kaya hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Halika nga rito. Ang bango-bango mo talaga. At dahil mahigpit na nakatakip ang bibig ni Karen, hindi niya na magawa pang magsalita at makasigaw. Sinubukan pa niyang magpumiglas at sikuhin si Julian, subalit hindi niya yun maabot dahil mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa nakabaliko niyang mga kamay. Huwag mo nang tangkain pang kumawala. Dahil sa mga oras na ito, sa akin ka na, Karen. Wala ka nang kawala pa. Matapos yun sabihin, pabalyang idiniin ni Julian ang dalaga sa sahig. Sa kabila ng pagpupumiglas noon, ay wala pa rin yun na itulong, lalo na nang maramdaman niya ang isang napakalakas na suntok sa kanyang sikmura. Saglit siyang napapikit sa labis na sakit, saka agad na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung huling-huli na kumakawala pa. Huwag ka mag-alala, Karen. Saglit lang to. 3 rounds lang tayo at pababayaan na kita rito. Huh? Ang sarap-sarap mo talaga, Karen. Tagumpay na naisagawa ni Julian ang maitim na planong panggagahasa sa dalaga. Sa tuwing gumagalaw at bumipiglas yon, ay suntok sa bunot at sampal ang kanyang ipinararanas. Paminsan-minsan ay inuuntog pa niya yon, dahilan kaya pumutok ang kanyang labi at nagkaroon ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nung mga oras na yon, tulog na tulog pa rin si Mateo at walang kamalay-malay sa karumal-dumal na nangyayari sa kanyang kapatid. Paulit-ulit na pinagsamantalahan ng kanyang kaibigan si Karen at saka lamang yun tumigil nang makadama na ng labis na pagod at pagkahingal. Solve na ako sa iyo ngayon, ganda. Kaya pwede na kitang iwan. Yung kuya mong uto-uto, ayun, tulog na tulog pa rin hanggang ngayon. Isang malaking pagkakamali na pinapunta niya ulit ako rito. At itinaon pa talaga niya na wala yung nanay ninyo. Matapos yun sabihin, nagmamadali niyang isa-isang isinuot ang mga kasuotan na nagkalat sa sahig ng silid. Ngunit hindi na nagawa pang alisin ang pagkakabusal sa bibig ni Karen gamit ang kanyang damit. Patawa-tawa pa yun na pumapalakpak saka pinuntahan si Mateo. Hinubad niya ang suot na t-shirt ng lalaki at yun naman ang kanyang sinuot bago tuwang-tuwang napapabulong sa kanyang sarili. Ayos! Saktong-sakto pala sa akin tong damit mo, pre. Salamat dito, Bye-bye! Nang makaalis ang lalaki, kahit hirap, ay pinilit na kumilos ni Karen para alisin ang pagkakatali ng damit sa kanyang bibig. Iniwan siya ni Julian na walang anumang saplot sa katawan. Gusot-gusot ang buhok at puno ng pasa ang buong katawan. Idagdag pa ang mga putok sa kanyang labi at ang sugat sa kanyang noo dulot ng pagkakauntog sa sahig. Habang ginagawa yun, umiiyak siyang galit na napapabulong sa kanyang sarili. Mamatay ka na, Julian. Papatayin kitang demonyo ka. Magbabayad ka sa ginawa mong ito sa akin. Nang mapabaling sa sala, ay nakita niya ang kanyang kuya Mateo na bagsak ang katawan habang mahimbing pa rin na natutulog sa sofa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang kuya at umupo sa tabi noon. Saka sinubukan yung gisingin. Kuya Mateo, gumising ka. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Pinagsamantalaan ako ng kaibigan mo si Julian.
Dahil maghahating gabi na nung mga oras na yon, wala siyang mahingan ng tulong. Litong-lito si Karen at hindi alam ang gagawin dahil bukod sa masakit ang buo niyang katawan, pakiramdam niya ay nawalan siya ng karamay sa isang iglap dahil sa pangyayari na hindi niya kailanman inaasahan. Maya-maya, bigla siyang mayroong naalala. Tama, yung cellphone ni Kuya. Nasaan yung cellphone niya? Tatawagan ko si Nanay. Nagmamadali niyang inapuhap at kinapa sa bulsa ng suot na pantalon ng natutulog niyang kapatid ang cellphone. Ngunit wala siyang nakuha. Kasunod ay tinungo niya ang kinaroroonan ng bag ng binata at doon hinanap ang kanyang pakay. Kuya, nasaan ang cellphone mo? Kailangan ko yun ngayon. Sana naman makita ko dito sa loob ng bag mo. Nagkaroon siya ng pag-asa nang makita yon sa pinakailalim ng sling bag na palaging dala ng kanyang kuya. Subalit nang tingnan niya ay naka-off yun at kahit anong gawin niya ay hindi niya mapagana. Baka lobat lang. Teka, hahanapin ko yung charger niya. Sigurado nandito lang yon. Diyos ko naman, bakit ngayon pa nangyari to? Sana magpakita ka na, please. Ngunit kahit halos baligtarin niya na ang bag na yon, ay bigo siyang makita ang kanyang hinahanap. Kaya naman, ang huli niyang naisip ay baka nasa kwarto ng lalaki ang cellphone charger. Paika-ika at nagmamadali siyang nagtungo sa silid ng kanyang kuya at naghalughog ng mga gamit noon. Bakit pati rito wala yung charger ni Kuya? Saan naman kaya mapupunta yun hindi naman ganun kalaki tong kwarto niya para hindi ko mahanap kung nandito talaga yun o wala. Nakakainis naman. Dala ng kawalan ng pag-asa ay ibinalik na lamang ni Karen ang cellphone sa bag ng kanyang kapatid. Napaupo siya sa nakabukod na silya at muling umiyak habang inihilamos sa muka ang kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw nung mga oras na yon, ngunit nahihiya siya makaabala sa mga kapitbahay at wala pa siyang balak na isiwalat ang nangyaring pambababoy sa kanya ni Julian. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang tumayo habang patuloy pa rin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Saglit na sinulyapan niya ang kanyang kuya Mateo at doon ay may isang bagay siyang napagtanto. Kasalanan mong lahat ng to, Kuya. Kung hindi mo sana dinala rito ang hayop na lalaking yon, hindi rin sana mangyayari sa akin to. Hindi sana masisira ang dignidad ko nang hindi mo nalalaman. At ang masakit pa, ikaw na kapatid ko na inaasahan ko magtatanggol at magpoprotekta sa akin, ay siya rin naging daan para masira ang pagkatao ko. Matapos yun sabihin, nagtungo na siya sa kwarto upang ipahinga ang pagal niyang katawan at isipan. Bago pumikit para matulog, ay umusal muna siya ng taimtim na dasal habang tahimik na umiiyak. Sana po, mapatawad niyo ako sa paraan na gagawin kong paghihiganti sa lalaking sumira sa pangarap at buo kong pagkatao. Batid kong mauunawaan niyo kung bakit ko gagawin ang bagay na yon. Patawarin niyo rin po sana ang aking ina, sapagkat siyang magiging kasangkapan para masumpungan ko ang inaasam kong katarungan. Matapos sabihin yon, muling yumugyog ang kanyang mga balikat, dulot ng pigil na pag-iyak, hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, nagising si Karen sa malakas na sigaw ng kanyang kuya Mateo. Tila nahimasmasan yon na hinahanap si Julian at nagtatanong sa kanya kung anong nangyari nung gabing yon. Hindi na ako magtataka kung wala kang alam sa naganap kagabi, Kuya. Kahit kailan naman, hindi ko naramdaman na may halaga ako sa iyo bilang kapatid mo eh. Sinubukan kong gamitin yung cellphone mo para tawagan si Nanay, pero sa kamalasan, nakapatay yun at hindi ko makita kung saan mo nilagay yung charger mo. Kaya pakiramdam ko, wala akong sinumang karamay. Diyos ko, patawad. Hindi ko alam na ganun pala kalalahan nangyari. Iniiwan ko rin kasi sa locker dun sa trabaho namin yung charger ng cellphone ko eh. Tsaka
Karen, maniwala ka. Wala na akong maalala sa mga sumunod na nangyari. Basta ang alam ko lang, sabay naming iniinom ni Julian yung laman ng baso pagkagaling ko dun sa banyo. Tapos biglang naging blanco na sa akin ang lahat. Yun ang huli ko naaalala. Bakit? Naniniwala ka ba, kuya? Naniniwala ka ba na ginahasa ako nung demonyong bisita mo habang ikaw tulog na tulog dahil sa kalasingan, kaya hindi mo man lamang ako nagawang ipagtanggol. Hindi makapaniwala si Mateo sa sinabing yon ng kanyang kapatid. Doon pa lamang niya napagtuunan ng pansin ang mga sugat at pasa sa katawan ng dalaga. Matapos ay napasuntok siya sa dingding ng kanilang bahay habang tila sising-sisi at umiiyak sa kagigil na nagsalita. Hayop ka, Julian. Pinagkatiwalaan kita pero bakit mo nagawa to? Kunwari ka pang gusto mo lang ligawan ng kapatid ko pero bababuyin mo lang pala, walang hiya ka. Papatayin kita. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong to kay Karen. Huli na, kuya. Hindi na natin maibabalik pang nakaraan at hindi na rin maibabalik ang dignidad na nawala sa akin. Kaya pasensyahan na lamang tayo dahil pagbabayarin namin ni nanay ang lalaking yon sa pinakamasakit na paraan. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kapatid habang umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ramdam sa tinig niya ang sinseridad at labis na pagsisisi. Subalit tila manhid na si Karen sa mga salitang yon, kaya matigas ang boses na tumugon sa kanyang kuya. Simula ngayon, ayaw na kita makita. Hindi na kita kapatid at wala na akong kuya. Dahil ang totoong kuya, dapat palaging handang protektahan na nakababata niyang kapatid. Pero kahit kailan, hindi mo yan ipinaramdam sa akin. Kaya kung pwede lang, wag mo na lang akong kausapin dahil hindi ko alam kung ano pang mga bagay na masasabi ko sa'yo sa mga susunod na pagharap natin. Karen, pakiusap. Hindi ko alam na. Umalis ka na sa harapan ko. Layas! Wala nang nagawa pa ang binata kung hindi ang mapailing. Habang bakas sa muka ang labis na pagsusumamo at dahan-dahang napaatras. Sa puntong yun, isa lang ang naiisip niyang gawin, ang umalis sa bahay dahil sa galit sa sarili at walang kapantay na awa sa kanyang kapatid. Kaya naman, tila wala sa katinuan na lumabas na lamang siya ng bahay, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan at pag-ihip ng malamig na hangin. Habang naglalakad sa kalsada, hindi niya maiwasang mapabulong sa kanyang sarili. Tama ka, Karen. Sa dami na nagawa kong kasalanan sa inyo ni nanay, siguro ito ng tamang paraan para ilayo ko ang sarili ko. Dahil wala na akong mukhang maiharap at may pagmamalaki. Batid ko rin na hindi ako mapapatawad ng ating ina kapag nalaman niya nangyari sa iyo dahil sa kapabayaan ko bilang kuya mo. Ngayon, sisingilin ko si Julian sa pambababoy na ginawa niya sa iyo. Hayop siya. At kapag dumating yung panahon na mapapatawad niyo na ako, sana hindi pa huli ang lahat para sa panibagong simula. Makalipas ang 3 araw, nakauwi na ang nanay nilang si Mila mula sa Pampanga. At laking gulat ng ginang nang maabutan ng anak na si Karen sa isang sulok ng kanilang bahay. Tulala habang nakatingin sa malayo, tila walang pakialam sa kanyang pagdating at halos hindi makausap. Naroon pa rin ang mga pasa, sugat at putok ng labi. Kaya naman, taranta niyang nilapitan ng anak saka nagtanong kung ano ang nangyari. Diyos ko, anak, ano nangyari sa iyo? Nasaan ang kuya mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nang marinig ang tinig ng ina ay dahan-dahang bumaling doon si Karen. Blanko ang ekspresyon ng kanyang muka, ngunit nang makilala kung sino ang kaharap ay napayakap siya ng mahigpit at sa kauna-unahang pagkakataon,
Isinigaw niya ang kinikimkim na magkahalong sama ng loob at galit sa pamamagitan ng paghagulhol. Gumanti naman ng yakap ang kanyang ina at hinayaan lamang siya na umiyak hanggang sa maya-maya ay tila nahimasmasan na siyang nagsalita ng maayos. Mabuti naman po at ligtas kayong nakabalik, Nay. Sana po, hindi niyo na lang ako iniwan. Sana, hindi niyo na lang ako ipinagkatiwala kay Kuya. Anak, alam mo naman ang dahilan kung bakit ako pansamantalang umalis, hindi ba? Tsaka, ano mga sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sabihin mo nga sa akin, anong totoo nangyari, Karen? Napabuntong hininga muna ang dalaga at tila handa ng isiwalat ang lahat sa kanyang mahal na ina. At sa kabila ng bigat na nararamdaman, nagawa niyang isalaysay ang lahat ng buong pangyayari hanggang sa kung paano umalis sa bahay ang kanyang Kuya Mateo. At gaya ng inaasahan, abot langit din ang galit ni Mila sa lalaking si Julian. Hayop siya! Hindi ko siya mapapatawad. Mga demonyo sila. Mapapatay ko ang Julian na yan. Sinasabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yun eh. Ngayon, hintayin niya ang paghihiganti ko. Wala akong ititira sa anumang bahagi ng katawan niya. Matapos sabihin yun, agad na umihip ang malakas na hangin at ilang sandali yung nagpaikot-ikot sa loob ng kabahayan na animoy may sariling buhay. Kasunod ay naramdaman ni Karen ang tila kakaibang puwersa na dumampi sa kanyang batok na tila nagbabadya ng hindi maipaliwanag na panganib. Saka matiim na tumitig ang ginang sa kanyang anak na nagtatanong, Nasaan na yung sinasabi mong damit na ginamit niyang pantakip sa bibig mo nung ginawa niya yon? Naitabi mo ba? Opo, Nay. Nasa akin pa po hanggang ngayon. Ibigay mo sa akin nang masimulan ko ng isagawa ang ritual ng pambabarang laban sa demonyong yon. Nang maibigay ng dalaga sa ina ang hinihingi noon, hindi niya maiwasang mapatanong, Pero Nay, nasaan na kaya si Kuya Mateo sa mga oras na ito? Mula nung umalis siya ng isang araw, wala na ako naging balita tungkol sa kanya. Hindi na natin problema kung nasa ng hinayupak na kuya mo, Karen. Isa siya sa dahilan kung bakit nangyari sa iyong kahayupang yon. Kasalanan niya kung bakit siya nahiwalay sa atin at siya ang pumili ng landas na yon. Meron akong mas dapat unahing harapin. Saka na natin intindihin ang walang kwenta mong kuya. Walang puso ang Julian na yon, Nay. Hanggang ngayon, sa pagtulog ko tuwing gabi, nakikita ko pa rin ang itsura niya habang ginagawa ang kababuyan sa akin. Kaya hindi ko talaga siya mapapatawad. Nang gabi ring yun, sinimulan ng isagawa ni Mila ang ritual ng pambabarang laban kay Julian. Muli kinuha niya ang itim na baul at inilabas ang mga kasangkapan. Nagtungo siya sa likod ng bahay, bit-bit ang damit ng lalaki, saka nagsimulang umusal ng mga orasyon na binabasa mula sa kulay pulang papel habang gigil na bumubukas sara ang kanyang bibig. Inilatag niya sa lupa ang damit ni Julian at ibinuhos doon ang insenso at kamangyan mula sa garapon. Maya-maya, nagsilitawan mula sa lupa ang mga naglalakihang linta, bulate at mga bubuyog na handang sumalakay anumang oras. Sinira mo ang buhay ng anak ko, Julian. Kaya higit pa sa pagkasira ng buhay mo ang gagawin ko sa iyo. Ngayon, ipapamalas ko sa iyo ang lupit ng aking paghihiganti. Matapos yun, nagkumpul-kumpul sa damit ni Julian ang mga nasabing insekto at hayop. Sabay-sabay yung sinilaban ni Mila hanggang sa maging kulay itim na abo at ibinaon sa ilalim ng lupa. Matapos ay huminga siya ng malalim, saka ngumiti na animoy nagkamit ng isang matamis na tagumpay. Samantala,
Matapos magtago ni Julian dahil sa ginawang panggagahasa kay Karen, ay nakilala niya ang dalagang misteryosa at ubod ng arte na si Krisa. Tumira sila noon sa isang liblib na lugar sa Tarlac at namuhay sa bukid. Ngunit dahil hindi kontento ang babae sa buhay na nararanasan kay Julian, madalas silang mag-away at hindi magkaunawaan. Pasensya ka na nga muna. Yan lang kasi yung kinita ko ngayong araw dun sa gapasan. Alam mo naman masama ang pakiramdam ko at hindi na rin gumagaling itong ubo ko eh. Kaya hindi ako masyadong makapagtrabaho. Hay nako, Julian. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit mong sinasabi. Tsaka, isa pa ha, 3 araw na yung ubo mo, mga sugat mo sa katawan. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin gumagaling. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Kasi ako sobrang sukang-suka na kapag nakikita ka. Nahihiya na rin ako sa mga kaibigan kong nakakaalam na nobyo kita, buwisit ka. Hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa akin eh. Ilang beses na rin akong nagpabalik-balik sa health center pero wala naman daw silang makitang problema kaya hindi ko rin alam kung saan ang gagaling ang mga sugat kong ito. Nagbigay lang ng ointment at kung ano-anong pinapainom sa akin. Hay nako, huwag na nga natin pag-usapan yan. Mas lalo lang akong nawawala ng gana kapag nakikita kita eh. Tsaka, teka, bakit parang may mga nanana rin yan? Parang puputok na nga eh. Magamagana oh. Para kang buhay na patay. Huwag ka naman ganyan sa akin, Chris, ha? Akala ko ba'y mahal mo ko? Oo, mahal nga kita. Dati eh. Kasi hindi pa ganyan ang itsura mo. Tingnan mo nga, oh. Mukha ka ng ligaw na ermitanyo. Ang lalim ng mga mata mo. Tsaka mukha ka ng kalansay sa sobrang payat. Tapos yung ubo mo parang 10 tambol ang katumbas ng tunog. Hay, nako, makaipon lang talaga ako ng pamasahe. Babalik na lang ako sa mga magulang ko. Mas maayos pang buhay ko doon kesa dito eh. Napailing na lamang si Julian at mangiyak-ngiyak dahil sa labis na awa sa kanyang sarili. Ilang araw na kasi niyang iniinda ang pananakit ng buong katawan at pagsusuka na wala namang dahilan. Noong una, inakala niyang simpleng lagnat lamang yun, subalit ng mga sumunod na araw, nagsimula na siyang tubuan ng mga sugat at butlig, na maging ang mga doktor na sumuri ay hindi rin matukoy kung ano ang naging sanhi. Ano kaya ito nangyayari sa akin? Nawawalan na ako ng pag-asa magpunta sa ibang mga doktor kasi pare-pareho lang naman ang sinasabi nila. Kesyo wala makitang dahilan, wala namang impeksyon, pare-pareho rin ang pamahid na gamot na binibigay. Ano to? May mga nana at parang mga tubig-tubig sa loob tapos sasabihin nila wala lang. Para silang mga tanga. Nakakahiya na tuloy kay Krisa. Nandidiri na sa akin. Ayaw na akong tabihan sa pagtulog. Ipinagwalang bahala na lamang ni Julian ang kanyang nararamdaman, sapagkat gustuhin man niyang magpatingin sa mga espesyalista ay wala naman siyang sapat na pera at wala siyang makakasama para man lamang siya ay alalayan. Sa kabilang banda, habang pagala-gala sa lansangan ay tanging paghingi na lamang ng pagkain ang bumubuhay kay Mateo. Hindi na rin makilala ang binata dahil halos butot balat na yun at hindi na nawawala ang matinding pag-ubo. Ngunit isang araw, hindi inaasahan, nagkasalubong sila ng kanyang kapatid na si Karen. Kuya Mateo, ikaw ba yan? Ikaw nga. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Wala na kami naging balita sa'yo simula nung araw na umalis ka sa bahay. Tsaka, ang laki na rin ang ipinayat mo, kuya. Mahigit 1 linggo ko palang nawawala sa atin, Tapos, inuubo ka pa yata. Karen, hindi ko alam kung sasabihin ko pa sa'yo to. Hindi ako nagpapaawa. Gusto ko lang maging tapat dahil yun na lamang ang tanging-tamang bagay na magagawa ko sa ngayon. Ang totoo, naging palaboy ako mula nung umalis ako sa atin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko matanggap yung nangyari sa'yo dahil alam kong nagpatong-patong ng mga kasalanan ko sa inyo ni nanay. Pero sa totoo lang, wala na talaga akong mukhang mahirap sa inyo. Sa totoo lang din, kuya, napatawad naman na kita.
Yung kasalanan mo sa akin, problema magkapatid lang yun. At alam kong pwede nating ayusin yun anumang oras. Si Julian lang naman ang totoong may kasalanan sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Gumawa na ng paraan si nanay para mapagbayad siya. Ilang araw na rin siya nag-aalala sa'yo pero dahil masama pa rin ang loob niya, hindi ka niya hinahanap. Inisip niya kasi na kusa kang uuwi kapag nakapag-isip-isip ka na ng tama. Nakakapag-isip naman ako ngayon ng tama, kaya lang nahihiya na talaga ako sa inyo eh. Sa maniwala kayo sa hindi, gumawa ako ng paraan para hanapin si Julian pero hindi ko siya mahagilap kahit saan. Limitado lang din ang kaya kong gawin dahil wala akong sapat na pera para puntahan siya sa ibang lugar. Pero, teka, anong paraan yung sinasabi mo na ginawa ni nanay para mapanagot yung hayop na yun? Saka na namin ipapaliwanag sa'yo kapag nasa bahay ka na. Sa ngayon, kailangan mo nang sumama sa akin para mapatingnan ka namin sa doktor dahil parang hindi na normal yung sunod-sunod na ubo mo, kuya. Huwag ka mag-alala, hindi nagalit sa'yo si nanay. Sa huli, sino-sino ba naman na magdadamayan kundi tayo lang naman, hindi ba? At kahit nanlilimahid sa dumi ay hindi yun alintana kay Karen. Sa halip ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang kuya na mahigit 1 linggong nawalay sa kanila. Pagkatapos ay nakumbinsi niya na rin yun na sumama pauwi sa kanilang bahay. Samantala, habang magkasama sa maliit na kubo sina Krisa at Julian, hindi na maipaliwanag ng lalaki ang nararamdaman dahil mas lumubha pa ang kanyang lagay. Ang init ng loob ng katawan ko, mahal. Parang sinusunog ang laman at buto ko. Aray! Lintik na yan ang sakit. So, anong gusto mong gawin ko? Umiyak? Tigilan mo nga ako sa kaartehan mo, Julian. Bumenta na yan. Mahal, hindi ako nag-iinarte. Totoong anghap din ang balat ko. Ang init at para akong nalalapnos. Tulungan mo ako. Teka, Julian, mukhang totoo na nga yung sinasabi mo, ha? Bakit parang unti-unting nasusunog yung mga sugat mo? Parang may mga lumalabas na bubuyog. Aray, ang sakit. Pinupunit ng mga bubuyog ang balat at laman ng katawan ko. Nasusunog ang buo kong katawan, Krisa! Ay, Diyos ko! Ano nangyayari sa taong ito? Bakit may lumalabas na linta sa katawan niya? Saan nagagaling ang mga yan, Julian? Hindi ko alam. Tumawag ka na lang ng albularyo pakiusap. May kutob ako na sila na lang ang kailangan natin at hindi doktor. Habang nagsasalita ang lalaki ay isa-isang nagsilabasan sa bibig niya ang bulate na halos magsiksikan sa loob. Maliliksing nagkikislutan ang mga yon at parami ng parami sa paglipas ng bawat segundo. Dahil doon, hindi na magawa pang huminga ni Julian at tanging mga daing na lamang ang kanyang nagagawa. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. May sa demonyo kaya tang lalaki ka. Akmang aalis na sana si Krisa para iwan si Julian nang makita niyang sumukayon ng kulay itim na abo hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Dilat ang mga mata at nakalaylay ang mahabang dila sa sahig habang nakahandusay at walang buhay na tila nginatngat ng mga insekto ang balat at laman. Maya-maya pa, umapoy ang katawan ng lalaki hanggang sa tuluyan ng maging abo at inilipad ng hangin patungo sa himpapawid. Sa takot, tila wala sa sarili na nagtatakbo papalayo ang dalaga. Sa kabilang banda, matapos isama ni Karen na umuwi ang kanyang kuya Mateo, ay agad nila yung pinatingnan sa doktor. Doon ay napag-alaman nila na may malubhang sakit sa baga ang binata. Sinubukan pa nilang iligtas yon sa pamamagitan ng regular na gamutan, ngunit ang katawan na mismo ni Mateo ang kusang sumuko. Nakakamiss si Kuya Mateo, Nay. Sayang lang at hindi na tayo nagkasama-sama ng matagal. Nauunawaan ko nararamdaman mo, anak. Ako man ay nananabik na rin sa kuya mo.
Pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabing naranasan nating mabuhay kung hindi tayo mauuwi sa kamatayan. At palagi mong tatandaan, habang may natitira pang panahon para sa pamilya mo, sulitin at kugulin mo yon sa makabuluhang bagay. Dahil kapag huli na ang lahat, hindi na natin maibabalik pa ang bagay na nawala na. Yon, isa na namang magandang kwento mula sa kwentong Enteng. Pasensya na po ulit, wala tayong shoutout ngayon. Marami lang pong ginagawa. Babawi po tayo sa susunod na upload. Again, maraming salamat po ulit mula sa kwentong Enteng.